mabuting pastol. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikisimdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Ngayon po ay nasa ika-30 linggo ng karaniwang panahon. At napakaganda ng ating pagbasa kasi tayo ay naanyayahan na magmahal tulad ng pagmamahal ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos, ayan po, si Kristo po nasa krus. May pagsakripisyo, may pagsabay sa mga nangangailangan ng paggabay, ng tulong. Kaya sa isang banda, mahirap po yung pagmamahal po na ito. Hindi lang po basta salita. Ito po ay gawa. Ngayon din po linggo, pinagdiriwang po natin ang 125th anniversary ng foundation po ng Scalabrinians, kaya nandyan po yung mga madre. Sila po yung nanunungkulan o sila po yung tumutulong sa mga migrants at saka itinerant people. Sila po yung mga nangangalaga po ng mga OFWs. Kaya po sa atin po, parang may dagdag pong hamon para sa atin, para sa mga nangangalaga sa kanila. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawing mong mahalin namin ang iyong kautusan upang sa mga pangako mo kami ay maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo yun sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako ay mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Pagbasa mula sa unang sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ng mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga sisters, magandang tanghali po. Napakaganda po ng progression ng ating pagbasa. Yung mula do sa Exodo hanggang sa Thessalonica, palalim ng panalim yung pag-unawa natin ng utos ng Diyos. Kasi kung titingnan natin yung ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, makikita natin na
para bagang tayo mga bata pa, tinuturuan, ano nga bang, paano nga bang magmahal? At yung ginawang instrumento ay yung habag, to be compassionate. At para bang parang ang imahin ko dito, tinutuktukan yung tao. Pag kayo hindi maging mahabagin, tatanggapin nyo rin yung puot ng Diyos. Grabe, no? Para talagang bata. Di ba? May pagdisiplina, may pagwawasto, may pagtuturo. Pero kung titingnan natin ang Ebanghelyo, iba na yung pagtuturo. Kasi kahit ang mga Saduseyo, ang mga Pariseyo, nauunawaan na nila ang turo ni Jesus tungkol sa pagmamahal o tungkol sa habag. Kaya nung sinabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos ng buong mong pagkatao at mahalin mong iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, alam nila yon. Kaso nga lang, parang lumalabas, hindi pa nila naisa sa buhay. Kaya makikita natin na parang may konti-konti, may progression. Kaya yung pangatlong pagbasa natin, yung mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, pinupuri ni San Pablo ang mga taga-Tesalonica, mga taga-Macedonia, at saka Akaya. Sinasabi niyon, nakikita sa inyo ang pagmamahalan ninyo. Nababanaagan hindi lamang sa salita, kundi sa inyong gawa at pakikipagkapwa ang inyong pagmamahalan. Kaya makikita natin, may progression, may paglalim, hindi lamang sa pag-unawa, pero pati sa pagsasabuhay. Kaya magandang tanong natin sa sarili na, nasan tayo doon sa tatlong yon? Tayo ba ay tinutoktokan pa tayo ng Diyos? Sinasabi, nanggigigil ang Diyos. Kasi hindi natin naisasaboy ang kanyang paanyaya para magmahal. O tayo ba ay nasa pag-unawa na? Nauunawaan na natin paano magmahal. Pero hindi pa talaga natin naisa sa buhay. O tayo ba ay tulad ni San Pablo, sinulat ni San Pablo, naisa sa buhay na ba natin ito? Napakagandang hamon. Kasi makikita mo doon, ang pag-ibig ng Diyos o ang pag-ibig ay hindi lamang konsepto na kailangan unawain. Ito ay isang desisyon na lagi nating gagawin kahit anong mangyari. Napakadaling magmahal kapag minamahal din tayo, di ba? Napakadaling magmahal. Kaya nga ba natin pinipili yung ating mapapangasawa kasi mahal tayo nung ating mapapangasawa. Pero dadating yung punto na minsan nararamdaman natin may ibang mahal ang ating minamahal. Di ba? Ano yung gagawin natin? Parang minsan nagwawala tayo, nagtatampo tayo, galit tayo. Pero ang paanyaya ng Diyos, magmahal kasi ito'y desisyon na magmahal. Pero huling-huli sa lahat, ito ay isang desisyon na isinasabuhay o ginagawa. Alam niyo po, nag-aral po ako sa Roma at nakasama ko po yung ilang mga OFWs po sa Roma. At makikita nyo doon, sa mga kwento po na naririnig ko po sa kanila, tuwang-tuwa ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kasi parang biyaya na dumadating sa kanila. Dati po yun, ewan ko po ngayon. Kasi nag-uuwian na rin po ang ating mga OFWs. Dati po, parang bumabaha ng biyaya. Yung latest na gadget na bibili nila, nakakapag-aral sila sa magagandang eskwelahan, yung lahat ng luho nila na kukuha nila. Pero, hindi nila nakikita doon yung sakripisyo ng mga OFWs. Minsan po, makikita ko sila sa bus at nakakausap ko sila sa bus. Sabi ko, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh.
Ano po to sa gitna ng winter. Sila ay papasok sa isang lugar, maglilinis, magkukuskus ng banyo, lilinis ang buong lugar, aalagaan yung matanda, di pawis na pawis. Lilipat ng bahay, magbubus, ang lamig-lamig. Kaya sabi ko, parang hindi ba kayo nagkakasakit? Hindi nga po parang, tapos pag sila magbe-bless sila, malaman nilang pari ka, magbe-bless sila, ramdam na ramdam mo sa kanilang kamay yung mga kalyo. Nangangapal ang kanilang kamay, kakakuskus. Kaya sabi ko, ako'y lungkot na lungkot para sa mga OFWs kasi hindi nararamdaman ng kanilang pamilya dito yung ginagawa nila doon. Alam lang nila, dumadating ang biyaya. Sabi ko, unang-una, ito yung tanda ng kanilang pagmamahal para sa kanilang pamilya. Yung kanilang pagsasakripisyo na hindi nga nila pinapaalam sa kanilang mga kamag-anak. Pero alam niyo ba na mga OFWs po doon ay tumatayo din pong mga misyonero. Kasi sila, nung dumating sila doon sila nag-umpisang na isabuhay ang kanilang pananampalataya. Di tulad dito, parang marami silang ibang inaasahan. Pagdating doon, wala silang maasahan. At ang pareho lang na nararanasan nila, dahil wala nga ang pamilya, ang pareho lang na nararanasan nila ay ang simbahan doon. Dahil mga communities po ang mga Pilipino doon. At sila'y nagiging aktibo doon. Nagsiserve bilang mga leaders. At sabi ko, dito sila natututo at nasasabuhay ang kanilang pananampalataya. Dito nakikita nila kung paano silang magmahal. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, pagmamahal para sa Diyos, pagmamahal para sa bayan. Umiigting yung kanilang pagmamahal. Kaya nga siguro na ituturing silang mga bayani. Pero napakaganda kasi dahil sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalataya doon, pati ang kanilang mga inaalagaan, mga matatanda, mga bata, tinuturuan at sinasabayan nilang magdasal. Kaya sabi ko, talagang misyonero itong mga OFWs. Kasi hindi lang masigla ang kanilang pananampalataya, kundi naipapasa din nila ang kanilang pananampalataya kung saan man sila magpunta. Kaya sabi ko, napakaganda nitong nangyayari dito. Kasi nakikita natin, paano nga ba nilang dalhin ang kanilang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa pamilya, at pagmamahal sa bayan kahit sa ibang lugar. Ang hamon po ng Diyos ngayon sa pag-ibig ay isagawa po to, isabuhay, to enflesh love every day of our life. Kung titingnan natin sa ating sa ating ebanghelyo, Christ is love enfleshed. Pero napakaganda doon kasi pagdating sa ating ikalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa Thessalonica, it is now our love, the love that God shared with us, enfleshed. Sana yun ay patuloy na ngayon. At sabi ko, oo nga no, nagpapatuloy yun hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagtulong ng mga may kaya, sa nawalan ng kaya, sa pamamagitan ng pag-abot ng pagkain, ng trabaho, ng kahit ano po na tulong para sa mga nangangailangan. At para sa akin, doon lang natin talaga masusurvive itong pandemic na ito. Hindi po pagsasa kanya-kanya, kundi sa pagtulong-tulong po natin. Napakasakit po, oo, totoo, mag-survive nga man tayo, pero lahat ng nasa paligid natin napinsala.
o namatay. Pero napakasaya ng pakiramdam na hindi lang tayo ang nag-iisang nabuhay dito sa pandemic. Kung tayo ay mabubuhay tayong lahat sa kapayakan, pero lahat tayo buhay, napakaganda pong regalo yon. Hindi lamang sa komunidad, kundi isang pagdangal sa regalo ng Diyos sa atin. Magsitayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hingin natin sa Diyos na mapuspos tayo ng pag-ibig at nang matupad natin ang lahat ng Kanyang ipinag-uutos. Para sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Amang dalisay magmahal, dinggin mo ang iyong mga anak. Amang dalisay magmahal, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapuspos sila ng pag-ibig sa Diyos at sa kanilang kapwa, at magsilbing mga huwaran para sa kanilang kawan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang dalisay magmahal, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maging tunay ang kanilang pagmamahal sa taong bayan at nang mapaglingkuran nila ang lahat ng walang pag-iimbot, manalangin tayo sa Panginoon. Amang dalisay magmahal, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang puspusin sila ng Espiritong Banal ng tunay na pag-ibig, at sa gayon ay maging masaya ang kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang dalisay magmahal, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo, ay ating matutunang magmahal ng tunay at nang malampasan natin ang ating mga hidwaan at pagkakaiba. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang dalisay magmahal, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang maramdaman natin sa kaibuturan ng ating mga puso ang wagas na pag-ibig para sa Diyos at sa ating kapwa, at sa gayon ay kilalanin tayong tunay na mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang dalisay magmahal, dinggin mo ang iyong mga anak. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming bukal ng dalisay na pag-ibig, ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong Espiritong Banal
upang maikintal sa aming mga kalooban ang tunay na pag-ibig sa iyo at sa lahat ng iyong mga anak. At dahil dito ay mapasaya ka namin sa pagtupad sa lahat ng iyong ipinag-uutos. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siya ng aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit.
Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po tayo para sa ilang patalastas. Ang November 2 po, holiday po yun. Nagdagdag po ng misa dito po sa katedral para sa mga nais magdasal o nais ipagdasal ang mga minamahal nilang pumanaw na. Kaya po, sa November 2 po, 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., 12 noon, 2 p.m., and hindi pala, sorry po, 4:30 at saka 6 p.m. ang misa. Ulitin ko po, 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., 12 noon, 4:30 p.m. at saka 6 p.m. ang misa. Yung 2 o'clock po, yun po yung blessing ng mga nicho po dito, blessing po ng mga crip. Iyon din po ay online para yung mga hindi po makakapunta dito ay masasaksihan po nila. Nagluwag po ng konti ngayon ng IATF. So ang mga pinapayagan pong magpunta na po sa simbahan ay simula po 18 years old hanggang 65. Kaya po, tapos po, dati pong 10% ang pinapayagan, ngayon ay magiging 30%. So isa sa ayos po, titingnan po yung configuration po ng mga upuan para ma-accommodate po ang 30%. Tapos nandyan na rin po sa harap at sa mga iba't ibang mga strategic na lugar ang mga All Souls envelope. Isulat nyo po doon yung mga ipagdadasal natin, mga minamahal na sa buhay at kung ilan po yung mga pangalan na pwede magkasya sa envelope, sige po, ilagay nyo po. Para buong Nobyembre po, ipagdadasal po natin sila. Ang Shepherd's Garden of Resurrection, ito po kulumbari po sa likod, utos po ng IATF ay magiging sarado po from October 29 up to November 4. Pero hindi po ibig sabihin yan, hindi kayo pwedeng magdasal. Pwede po kayo magdasal sa bahay. Ang hindi lang po pwede, o iniiwasan lang po, ay magtipon-tipon po sa kulumbari. Kaya po, pero ang misa po, ay tuloy-tuloy naman po dito. Okay. Sa mga nais po mag-offer po, either sa GCash, sa Balikhandog, o yung love offering na envelope, pwede po kayong, tingnan nyo na lang po yung website sa katedral o dito po sa office, during office hours po, makipag-ugnayan na lang po sa opisina. Tapos ang huling-huli po sa lahat, ang crib po, may bagong rows po ng crib sa mga nais pong mag-avail po ng services po dito, ay yan po ay available. Makipag-ugnayan lang din po sa simbahan o sa opisina. Meron pa po kayong dadagdag? Wala na raw po.
O sa mga madre daw po, congratulations. Kasi sila po ay 125 years old na. Palakpakan po natin. Ang tanda na nila. Yun po yung foundation po ng kanilang kongregasyon. Hindi naman po yung edad nila. Siguro pag pinagsama-sama sila lahat, yun po yung edad. Wow, bata pa kayo. Ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Divided by 125. So sila po ay tigti 25 years old. Isang paanyaya po talaga sa atin ng Diyos na magmahal. Madaling sabihin, madaling isipin, pero mahirap pong gawin. Ayon po sa sandigan ng pagmamahal ng Diyos. Pero asahan po natin, pag tayo po ay sumubok, ang biyaya na rin po ng Diyos ang pupuno sa ating pagkukulang. Kailangan lamang talaga nating subukan isabuhay ang hamon ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.